Malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, linggo. Linggo next week. Opo. Bakit ho ayaw i-release sa inyo yung minutes o report ng small committee? What do you suspect? Kasi doon makikita kung ano yung mga binawasan, kung ano yung mga dinagdagan. Bakit nga? Anong bakit? Bakit nga nangyari? Alam na natin yun kung bakit nangyari. Kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. And yet, may mga nangyayaring ganyan. Because mahirap pumutol eh. I'm sure kasama yung mga congressmen dyan. Hindi lang. And the senators too. Hindi lang, I'm sure. Talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin ma-imbestigahan sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, para sirain yung mga kalaban, para i-cover up. Hindi ako pabor sa investigasyon Ng Kongreso. ng Kongreso sa sarili na. Dagdag Balita News Update. Narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag. So yun po mga kabaitaan, inyo pong narinig at napanood po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo ukol ho sa malawakang pagtitipon sa Setyembre 21, 2025 mga kabalitaan. Binigyang linaw po ng INC ang mga fake news na mga kumakalat ho sa social media patungkol sa pagtitipong ito dahil nga po ay binabaliktad ang mga impormasyon at baka ho marami ang maluloko dito kaya sinamantala na po ng saga ng mamamayan ang pagpapahayag nila kung ano ang katotohanan sa malawakang pagtitipon sa September 21, 2025 mga kabalitaan. At speaking of pagtitipon-tipon ho mga kabalitaan, karagdagang balita ho mula pa rin sa Net25. Muli hong nagsagawa ng rally ang iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa EDSA sila nagtungo para manawagan na parusahan ang mga mapatutunayang dawit sa korupsyon sa flood control projects. Magbabalita si TJ Mendoza.
Bitbit ang mga panawagan na tapelang panaguti ng mga sangkot sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects, muling nagkilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa EDSA ngayong araw. Nagmarcha din ang mga rallyista mula sa EDSA Shrine hanggang sa EDSA Monument sa Ortigas, kung saan nagkaroon ng programa ang mga nagkilos protesta. Samantala, naghahanda na din ang mga rallyista para sa malakihang rally na ikinakasa ng mga grupo na nakatakda sa September 21. No, speaking pa rin ho ng pagtitipon-tipon, ito po yung grupo ng mga kabataan din po. Ito po ang talagang legit na taga-suporta ho ng mga Duterte. At kung makikita natin itong isang bagito ho, ay isang Muslimo ito na kung saan ay nagsasalita na rin at naglabas na rin mga kabataan ng kanyang mga sentimento. At matagal na rin ho itong nag-trending ho sa social media sa mga maaanghang ho na mga komento, reaksyon, patutsada, pambubuelta ho sa mga kawatang politiko sa ating lipunan. Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi. Umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Tama! Yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magkikising? Yung ating mga kapulisan dyan. Huwag ka na magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat ng mga ATM nyo, sinasanglan nyo para ibuhay sa pamilya ninyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay. Kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to, kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Pumubos na ang kaban ng bayan. Maraming salamat. So, ayun po mga kabaitaan, sila po ay naglalabas ho ng kanilang mga sentimiento at samot-sari at kaliwat kanan ho nga mga pagtitipon ho sa ibang mga grupo ng mga militante at itong mga DDS supporters, mga kabaitaan. Lalo na ho, paabangan ho natin itong pagtitipon-tipon ho ng kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo ngayong darating na September 21, 2025 dahil ito po ay talagang gaganapin ho at magaganap ho na ho talaga. Wala na po itong atrasan at yung grupo ho ni Ka Eric, grupo din ni yung kay Tony Topacio at kanino pa, yung kay Grico Bilgeca, sa lahat ng mga DDS taga-suporta ho diyan sa Mindanao. Sila po ang ilan po ngayon ay pumupunta na ho sa Maynila. At yung iba ay naghihintay na lang ng signal ho kung sila ba ay mapagbibigyan na makakapunta ho at makakadalo sa rallying iyon na mga kabalitaan. Dahil nga po sa sobrang galit na ho ng taong bayan, sila po ngayon ay nag-initiate na ngayon ng pagtitipon dahil wala ho tayong mapapala, walang patutunguhan. Yung tayo ay lagi lamang hong nagsasalita, galit na nagsasalita sa social media. Kaya kailangan na rin ho natin mga kabataan na magpakita o ipakita ho natin yung ating puwersa at galit diyan sa kalsada, mga kabalitaan. Gaya na lang ho sa nangyari diyan sa Nepal na kung saan po 2 araw lamang po nagtagumpay ang mga Gen Z dahil nga po sila ay nagkakaisa, nagtipon-tipon at hindi ho natatakot mga kabataan sa kanilang mga ginagawa para ho sa kinabukasan ng karamihan ng mga Nepali, mga kabataan, laban ho sa kanilang corrupt official. At kung saan makikita natin sa social media na bugbog sarado yung kanilang First Lady at yung kanilang dating Prime Minister, mga kabalitaan. Ayon nga po sa ating awit ng Lupang Hinirang, ang mamatay ay dahil sa iyo. Ngayon po mga kabitan, yung pinaka-main na paksa ho natin, itong si Toby Tiangco, ay marami ho siya dito mga kabitan na pasabog. Alam niyo po mga kabitan, isinalaysay niya ho dito kung papaano nga ba kumikita itong mga tunglisista at inamin niya ho dito mga kabitan na ilan lamang ho talaga yung taga-suporta ni Tambuaya. At maraming mga congressmen na kung saan ay napipilitan lamang dahil nga po sa pundo kung sila po ay hindi papayag sa maging gusto ni Tambaloslos at ni Saldico Dracula, mga kabalitaan. Pero kung gusto nila ng additional mga kabalitaan, talagang wala nung magagawa yung ating mga congressmen ay pumayag na lang para makuha yung kanilang gusto at hindi ho maipit yung kanilang mga budget. Ayon pa ho dito ni Toby Tiangco, ito ay isang sukdula na at pambababoy na o babuyan na ho ang ginagawa ng liderato ni Tambuaya at
at ni Dracula Ko, mga kabalitaan. Kung gusto niyo po malaman kung ano pa mga pasabog dito ni Toby Tiangco, panoorin niyo lang po sa YouTube channel ng GMA Public Affairs na kung saan po ay lahat mapapanood doon, mga kabalitaan. You're in a very unique position kasi yung asawa nyo pala, pinsan ng Pangulo mismo. Nilang dalawa. And ni Congressman, and ni Silang tatlo magpinsang buo. Speaker Romualdez, yeah. Silang tatlo magpinsang buo. Kaya nga magkaibigan kami ni Martin for over 30 years. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. Noong bago, hindi ako nag-attempt na tumakbong speaker. Okay? Pero may mga lumalapit sa akin, sabi ko, kung ano desisyon ng karamihan ng ating mga kasamahan, tatanggapin ko. For the record, now, kasi may ugong-ugong pa rin sa Congress, ano ba mangyayari? For the record, kung mapalitan man si Speaker Martin, hindi ko tatanggapin. Yan, for the record yan. So, hindi ko to ginagawa para maging speaker. Pero inaamin ko, kung noon, inelect nila ako, tatanggapin ko. Pero kung ngayon, sabihin, kaya ako ginagawa to kasi para matanggal siya. Kung palitan siya, hindi ko tatanggapin. Opo. Ito, sinabi niyo raw, 545 million ghost project. Hindi ako yan, si Nabigay- Presidente yata yan, o kung sino yan. Yung 777, kayo ba yun? Kinonfirm ko lang. Oo. Ano yun? Okay, yung 777, di ba, ang nangyayari kasi noon, in-interview ako. Opo. Okay, nung after the SONA. Tinanong sa akin kung totoo ba na may 777 kapag sumama ka doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ni Speaker Romualdez. Yes. Okay. Sinabi ko, alam nga magsinungaling ako na wala, di ba? Meron naman talaga. Yung 777, hindi cash yun. Okay? Yun ay tupad na 7 million worth, AX or AKAP 7 million worth, at guarantee letter 7 million worth. Yun yung kinonfirm ko na meron talaga. Bakit may ganon? Siguro para madaming sumama doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pero, Sasabihin nila hindi totoo. Nung 2 beses lang yata ako sumama eh. isn't that patronage politics? It is. Yes, it is. Pero congressman ka, sasama ka, mabibiyayaan yung mga Distrito mo. distrito mo. Sasama ka. Pero it goes only to the favored few. Pag hindi ka sasali doon, hindi ka bibigyan. Pag hindi ka sumama? And then meron naman, ito yung dagdag doon sa basic. Okay. So may basic lahat ng distrito, di ba? Kaming mga district congressman, pati party list, may basic yan. Siyempre, mauubos, di ba? So, kung gusto mo ng extra, yun, meron. So, ang actually, it's not the patronage that's illegal. What is illegal there is the post-enactment of the budget na diniklarang unconstitutional, nung diniklarang unconstitutional yung PDAF. Yung Ang pork sabi barrel. noon, PDAF yun eh. Kasi di ba, naunang binawal pork barrel. Tapos di ba, pinalitan yung pangalan, ginawang PDAF. Okay. Priority Development Assistance Fund. Yeah. Tapos in 2014, nag-ruling ang Supreme Court, Illegal. illegal ang PDAF kasi dapat pagkatapos manggaling sa Congress yung budget, pag nasa executive, hindi na pwedeng pakialaman Ng mga, mga legislator. ng legislator yung budget kasi executive branch na ang mag-i-implement. Yes. Ang sinasabi kong hindi tama dito is yung proseso na may discretion yung speaker na magbigay o hindi magbigay. Ibig sabihin, may post-enactment role siya doon sa budget. Yun ang sinasabi ko na hindi dapat. Dapat yon yung DSWD na lang o yung DOH, sila na lang ang magbigay. Alam mo, ang pinakamahalaga lang naman sa amin dyan, Jessica, kung ako tatanungin, 2. Ano po?
for my district, talagang pinakamahalaga dyan is yung guarantee letter. Kasi kung hindi sila makabayad sa ospital, saan sila pupunta? Hindi naman namin sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa amin. Pag hindi sila makabayad sa ospital, pupunta sila sa mayor or sa congressman. Doon sa Navotas City Hospital, libre yun. Pero kunyari sa mga specialty hospitals, saan sila pupunta? Pupunta sa amin. Di ba? So, kung congressman ka, inipit yung guarantee letter mo, napakasakit. Pero kung kayang ng DOH na walang babayaran, hindi naman namin hinihingi yan. Number 2, doon sa AIX, karamihan ng AIX sa Navotas, ginagamit yan for medical assistance. Yeah. So yun, napakalaking tulong yun. Yung ghost project po, ano po naman ang anatomy nito? Ghost How does it project. happen na nagkakaroon ng ghost projects? Eh yun, garap, ano yun, walang kawalang yan talaga yun. Di ba? Gabing kawalang yan yun. Ano po nangyari na pinondohan, wala namang proyekto? Guni-guni, sabi nga ni Pangulong Marcos. Hindi ko rin maintindihan. I mean, kasi ang dami pipirma doon, baka 10 tao pipirma doon bago mabayaran eh. So ibig sabihin yung 10 taong yun, nagkasundo sila na, okay, ang gagawa nun is, yung mga kailangan pumirma para bayaran, di ba? Pero, I'm assuming, hindi isang pirma yan. Hindi 2 pirma, hindi 3 pirma, di ba? Yeah. Ilan ang nagkasundo-sundo doon na lahat sila magsa-certify? Number 1. Number 2, may literato yan eh. Accomplishment report. Yeah. So, anong inattach nilang accomplishment report doon? Walang collusion with congressmen yon. Wala kasing pirma yung congressman doon eh. So, bakit nila kailangan yung... Okay. Hindi nila kailangan, kung gagawa sila ng ghost project, at paghahati-hatian nila yung pera, hindi nila kailangan sabihin kay congressman. Kasi wala namang kinalaman si congressman doon sa pag-release ng pera Okay. o sa bayaran. So sila lang mag-uusap doon. Hindi nila papaalam kay congressman yun. Yun ang pananaw ko. Bakit ho ayaw i-release sa inyo yung minutes o report ng small committee? What do you suspect? Eh kasi doon makikita kung ano yung mga binawasan, kung ano yung mga dinagdagan. Eh baka, kasi yung record ko, Jessica, by cam lang yan. Wala akong record nung pinalit-palit doon sa small committee. So by cam lang, yung sinasabi ko sa'yo, by cam lang. Pero for the record, naka-hold yan. Hindi rini-release yan ng executive. Kasi nga nakita. There is, Here you because- are a congressman asking for an official report, No, because, supposedly. tignan ko, section ano ba yun? Section something sa rules namin. Nakasulat doon, all, hanapin ko lang. Section something yun. All records must be filed sa archives within 7 days na maging batas or within 15 days after we close Congress. So doon pa lang, may violation na yan. Pero ayaw kayong bigyan. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Teka, hanapin ko lang. My God. Tamo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakakadismaya. Why? Ha? Why are we here? Why are we even here? Ba't ikaw sa tagal mo naman nagko-cover ng report? Ito na talaga yung sukdulan eh. Ito na talaga yung babuyan. Ito na talaga yung... This is large scale. Hindi, ibig sabihin, may madidinig-dinig ka, pero hindi yung... paano mo ba ano? Hindi yung kumbaga sa ano, paano ba Hindi sabihin? institutionalized. That is small scale. Hindi kumbaga, hindi... tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Bakit nga? Anong bakit? Bakit nga nangyari? Eh, alam na natin yun kung bakit nangyari. So, Congressman, humihingi kayo nung small committee report kung what transpired among themselves. Hindi kayo mabigyan. Hindi, wala. Kasi Wala doon daw? sa rules namin, hindi. Kasi unang-una, dapat lahat ng reports na yan nahandoon sa archives, Okay. nakatago.
Alam mo, magaling yung archives namin sa House of Representatives. Di ba pag pinagdidibatihan yung konstitusyon, kung ano yung intensyon ng batas, di ba tinitignan nila yon? At lahat naka-record. Ito, nung isang taon lang, wala doon. Iyan ay labag sa aming rules. Kasi doon sa rules namin, within 7 days after maipaisa ang isang batas, or within 15 days after the close of Congress, dapat naka-file yan doon. Wala. Ano suspetsa nyo? Bakit biglang wala? Kung magaling yung archive section nyo. Hindi ko alam kung may report. Ang question, may report ba? Ang makakasagot ulit noon, si Congressman Saldico. Miniting ba talaga yung small committee o siya lang ang nag-decide mag-isa? Kasi yung small committee, 4 na tao yan, di ba? So, siya, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, Minority Leader. Nag-meeting ba talaga sila o siya lang ang nag-desisyon? Ayaw naman magsalita ng 3. So, siya na lang magsabi kung anong ginawa niya. So, paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahinahinala. Kayo yung tagagawa ng batas. I mean, the standard that, people look up to kayo. Kasi kayong leader kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. And yet, may mga nangyayaring ganyan. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? So, ibig sabihin, tatahimik na lang sila. Di ba? Tatahimik na lang sila. Alam mo, after yesterday, ang dami, pagpupunta akong CR, boss. Kasi ganyan tawagan namin sa Congress, di ba? Lahat naman boss. Kahit ako, tawag ko sa mga Congress ng boss. Boss, tama yan, tuloy mo yan. Kaya lang, pasensya na, hindi kami makasalita dito. Maiipit kami. So yun ang reason bakit they will just look the other way. Karamihan ng congressman will just look the other way. Parang bahala na lang kayo sa buhay niyo. Mas marami matino doon. Bakit natin sinasakripisyo yung institusyon para lang sa isang tao? Ngayon, yung iba naman, talagang naintindihan ko naman. Kasi Jessica, pinagdaanan ko yan for 9 years. Na talagang pag hindi ka good, hindi ka makakapagdala ng mas maraming serbisyo at proyekto sa Distrito mo. Di ba? Pero bakit nga ba ganun? Paano tayo nakarating sa puntong ito? That the credibility of Congress is so shot because of all this. Kasi nung una, ang na-focus yung sisi sa contractors because of President BBM coming up with that 15 list. And then napunta sa DPWH. But then people are asking, I'm sure kasama yung mga congressmen dyan. And the senators too. Hindi lang, I'm sure. Anong sabi ni Mayor Magalong? 20% Committee on Appropriations. So, ibig sabihin, yung contractor, 8 to 10% yata. Yung DPWH, 5% yata. So, ang pinakamalaki, doon sa ayaw naming ipatawag. At si Mayor Magalong, willing siyang pangalanan, hinamon-hamon nila, na sige, sabihin mo kung sino papatawag ka namin kahapon. Ayaw nila, sige, sa susunod na, madami pa tayong pinag-uusapan. Hindi ba pag may nawawalang pera, ang gusto mong matukoy yung sino pinakamalaki ang kinuha? O si Senator Ping Lacson, anong ginamit niyang term? Proponent yata ginamit ni Senator Ping, di ba? Sabi niya 20% sa proponent. Yun yung sinasabi ko na proponent, di ba? Na example kung paano nakikita kung sino yung proponent, di ba? Bakit ayaw natin? So bakit natin sinasakripisyo yung institusyon para sa bagay na to? Yeah, I get it. Okay. Totoo ba na merong Big Six in Congress? Yun, I have no personal knowledge. But what I know is, yun na nga hindi ko maintindihan dun sa mga kasamahan ko. Hindi naman sila, ang kinakatakot nila ay yung mawawala sa kanila. Pero yung nakikinabang, sabi ko nga noon,
in a previous interview, maximum 20 out of 316 kami. Baka nga hindi 20, I just gave 20 as a figure para safe, di ba? Bakit natin pinagtatanggol yung mga yun? Because nga, mahirap talagang mawalan. Yan ang punot dulo niyan. Mahirap. So there's only a few. There's a clique sa Congress who controls the money strings, the purse. Yes. At Sila yung mas marami. pag hindi ka join doon, hindi ka mabibigyan ng pondo. Hindi, meron kang extra. Pero yung sinasabi ko, yung kumbaga sa ano, yung talagang... Extra, oh yeah. Hindi, yung, okay. Yung mga, pag mabait ka, may konti kang extra. Pero yung talagang namimiesta, yun lang sila doon. 20 lang siguro na talagang happy. Ngayon nga, sumabog na tong mga kurakot anomalies. So, ano tingin nyo doon? I mean, we can go on accepting na ganyan talaga sa politika, No, di we ba? cannot accept it. Okay. We cannot accept it and we should not. We should not. accept But it. then, we've gotten to this point na sumabog na lahat itong mga naisisiwalat ngayon. Na ang dami palang insertions, ang dami palang ghost projects, and the President himself, no less, discovered for himself. Yes. So, Kaya nga nagkaroon ng pag-asa, di ba? Okay. Kaya nga nagkaroon ng pag-asa. may way out ba tayo? Yes. Paano? Talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin maimbestigahan sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Yung independent Tayo? Doon, na ang dami palang insertions, ang dami palang ghost projects, and the President himself, no less, discovered for himself. Yes. So, Kaya nga nagkaroon ng pag-asa, di ba? Okay. Kaya nga nagkaroon ng pag-asa. may way out ba tayo? Yes. Paano? Talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin maimbestigahan sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Yeah. Gagamitin lang yan para i-cover up yung totoong mga may kasalanan. Pero hindi madali because alam mo, ang responsibilidad ko, hindi lang naman sa Kongreso eh. And ang problema dito, nababawasan yung oras ko sa distrito eh. Di ba, instead of spending time sa distrito, siyempre nababawasan yung oras and effort ko doon. So, Congressman, paano, baka meron pa ho kayong gustong sabihin para sa mga gustong maintindihan pa itong nangyayari? Ano ho bang gusto niyo sabihin pa sa mga tao? Sa mga tao, wala. Sa mga kasamahan ko sa Congress, ilabasan natin yung totohanan. Bakit naman yung tao ang sasabihan natin? Wala naman silang kasalanan. Oo. Tapos sila pa sasabihan natin. Pabor kayo doon sa Independent Commission Yes. Hindi ako pabor sa investigasyon ng Kongreso. ng Kongreso sa sarili namin. Dapat may Independent Di ba Commission. tingnan na natin, sundin na lang natin si Secretary Vince Dizon. Yung anti-corruption, ano yun? Yeah, in the DPWH. Yung DPWH. So yun po mga kabaitaan ang naging pahayag dito ni Congressman Tiangco kung saan po ay marami ho siyang ibinulgar na kalukuhan ho mga kabaitaan. Ayon pa sa kataga nito mga kabaitaan, ito ay babuyan na at sukdulan na mga kabalitaan. So naintindihan na ho natin kung bakit nga ba ito ay pinaglalaban ni Congressman Tiangco ang malawakang korupsyon ho dyan sa Kamara dahil po hindi basta-basta ang kanilang ninanakaw at harap-harapan na hong niluloko ang taong bayan dahil nga po hindi lang 1 milyon, 2 milyon, bilyon at trilyon pa mga kabalitaan ang bigla na lang naglahong parang bula ang pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabaitaan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo na rin po ito kabalitaan.
Sa mga bagong salta dyan, huwag kalimutan subscribe na rin. At sa lahat ng mga nakasubscribe din mga kabitan, inuulit po natin sinasabi sa inyo na buksan lagi ang ating notification bell. Para ho ito ay laging introduce ho at ipapakalat ni YouTube at mapapanood ho sa mga karamihan nating Pilipino na may pagmamahal ho sa ating inang bayan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Dito pa rin ho sa ating pagtatalakay ng mga mahalagang impormasyon, makatotohanan, komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras sa mundo ng social media. Luzon, Visayas ug Mindanao, saan man lupalop ating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory, Mama, Chip Chip, peace out.